Update naman tayo sa Bulkang Mayon. Nagkaroon po ng pagbuga ng lava sa bulkan kaninang madaling araw. Kaya ang Albay Provincial Government puspusa na ang paghahanda sakaling kailangang ilikas ang 70,000 residente. At mula po sa Legazpi, Albay, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, pinamamadali na nga ng pamahalaang panlalawigan ang pagmomobilize ng mga sasakyan na maaring gamitin sa paglilikas ng mga tao sakasakali nga na iakyat na sa Alert Level 4 ang status ng bulkan. Ayon nga kay Governor Noel Rosal, aabot kasi sa 70,000 katao ang kailangang ilikas kapag itinas na nga sa Alert Level 4 ang status ng bulkan, kung saan dapat wala ng tao sa extended danger zone na 7 to 8 kilometers. Kapag nasa alert level 4, posible ang pagputok ng bulkan anumang oras at maaring palawigin pa ang danger zone sa 10 kilometro o mahigit pa mula sa summit crater. Kaya naman tulong-tulong daw ang PDRRMC, mga sundalo at pulis, pati na ang mga LGU at barangay officials para maihanda ang mga kakailanganing sasakyan. Kahapon, Connie, nasa 526 na tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang naibuga nito, habang nasa 1,000 meters naman ang taas mula sa crater ng steaming nito, at ang katamtamang pagsingaw napapadpad naman sa Kanluran, Timog Kanluran at Timog Kanluran. Kagabi, simula alas 11 ay nagpakita muli ng aktibidad ng bulkan sa pagduos-dos ng uson at pagbagsakan ng bato. Sa video na inilabas ng PHIVOLCS, nagkaroon ng maiksing lava fountaining na tinatayang 100 meters ang taas mula sa tuktok ng Mayon. Nangyari ito, Connie, ganap na 1:39 a.m. at tumagal lamang ito ng 35 seconds. Nanatili pa rin ang Alert Level 3 status ng bulkan. Kabilang nga sa mga aktibidad nito ang pagbuga ng lava dome at lava flow. Nakapagtala rin ng 206 rockfall events, 63 pyroclastic density currents o uson, at ngayong umaga, Connie, sumilip muli ang bulkan mula sa mga ulap na mayat-maya naman ay tumatakip dito. Connie, sa ngayon ang base lamang ng bulkan ang visible dahil nga may makapal na ulap na bumabalot mula dun sa tuktok nito, at mayat-maya naman nakakatanggap tayo ng mga text alert mula sa NDRRMC na pinag-iingat nga ang publiko dahil nga sa maaring maging peligro ng pagdaloy ng uson at rockfall events, Connie. At Ian, kamusta naman ang sitwasyon ng mga residenteng nasa evacuation centers? Well, Connie, doon sa pag-iikot natin, ang nakikita naman natin na ibibigay yung kanilang mga pangunahing pangangailangan. May community kitchen sila doon, may mobile kitchen din ang nilagay ang DSWD. Pero yung nakita natin na isa sa mga inconvenience kaya doon sa Malilipot ay may pagkakataon na nawalan ng kuryente, at syempre dahil maraming tao doon sa evacuation center, nag-iiyakan yung ilang bata dahil nga nainitan. Pero bumalik din naman yung kuryente kalaunan, kaya nasolve kagad yung problema. Actually, Connie, yung mga nandoon sa evacuation na yon ay ililipat sana sa isang tent city doon din sa Barangay San Jose. Pero ang nangyayari kasi, Connie, ay dahil nga sa banta ng LPA ay sinasabi ng kanilang alkalde na baka hindi muna nila palipatin yung mga residente na nasa evacuation center dahil nga maaring lumakas ang pag-ulan, maaring lumakas ang hangin, ay mas mahihirapan sila kung nasa tent sila nananatili, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.